Magandang hapon. So ngayon, meron tayo ngayong i-vlog ngayon. So magpapalit tayo ngayon ng fuel pump assembly. So yan. Kaso medyo iba tong fuel pump replacement natin kasi tuturuan ko kayo kung paano makatipid. So yan, tinanggal ko na. Huwag yung pansinin yung yung dishwashing liquid, pinampatong ko lang nung karton. So dito na tayo. Hindi ko na ipapakita yung pag-disassemble tsaka assemble nito kasi meron na tayong video doon nung unang nilinisan natin to. Tinanggal natin to tapos nilinisan to kasi nag-check engine tayo noon. So ngayon, oras na para palitan ng buo. So yan, nakatipid tayo ngayon ng higit kumulang 8,000 pesos kung bibili tayo ng original nito. So original naman to, kaso nabili natin to sa seller na yung mga palabas sa kasa. So yan. Ang bili natin ito ay sa 1,500 pesos lang. Kung hindi ako nagkakamali, sabay na yung shipping. Kasi kung natatandaan ko, 1,2 lang ata yung price nito. So ang purpose lang naman nung seller kung bakit binenta to, kasi yung fuel pump lang naman yung ibebenta niya sana. Kasi kung iisipin natin, hindi na natin mapapanginabangan siya ng buo kasi basag na yung cover, kasi pinagbabasag-basag to sa kasa. Para hindi na mapakinabangan, pero ngayon gagamitin natin ang mga Hokage technique. So yan, ang pagtanggal nito, ginamitan lang natin to ng blower, yan, para lumuwag, ay para lumambot, tsaka hinugot natin. At tsaka dito naman, tinanggal na natin yung ito gamit ng cutter. Dinandaan lang natin. Isa-sacrifice na natin tong hose kasi hindi na natin to gagamitin na original na na fuel filter, kasi ito na nga yung nilinisan natin dati. So oras na para palitan to. Ito na yung pinalit natin dati kung gaano naman siya kadumi. Chinek ko naman to, talagang original siya. Meron pang serial number yung motor tsaka yung pump. So ayan, tinanggal na natin to. Ililipat na natin siya dito kasi natanggal na natin to. So ayan, sa halagang 1,500 meron na tayong original filter. Pisa na natin. So ayan, once na nakabit na natin siya dito, ito i-recycle natin to, gagamitin natin to. So pag salpak natin dito, iinitin natin to ng konti gamit yung heat gun para lumambot. Sasalpak natin dyan. At saka yung pag-lock nya, ilalagyan natin ng pasiguro na to. Ilalagay natin dito. Chemical hose to, medyo resilient siya sa gasoline. So yan, salpak natin siya dito. Tapos slide natin siya. Tapos sasalpak natin siya dito. So yan, lagay na natin to dito. Tapos papalambutin natin to. Yan. 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 So yan, papasok na siya. Yan. Yan, naka-align na din naman siya. Saka dito, naka-align na. So yan. Lalagay na natin tong chemical hose na iaalalay natin dyan. Konting modification lang to para make sure lang na hindi siya kakalas. Pero mahigpit na rin naman dito simula nung ininit na natin. So yan. Ipitin na natin siya ng yan. So yan, ipit na siya, sigurado hindi na yan kakalas, tsaka seal na din siya. Bakit ko nalagyan ng chemical hose? Kasi yung diameter ng black na hose sobrang liit na siya para maipit or ma-circle nung itong lock na to. So pag nilagyan natin ng chemical hose, mas maganda yung lapat ng clamp. So yan.
Tapos, lagyan na natin yung clamp. Yung full process ng pag-disassemble nito, andun sa video yung isa, yung una natin vlog na paglinis nung nilinisan natin to na old filter. So, yan. Kaya hindi na natin dito i-explain ng mabuti ko yung process ng pagpapalit. Lagay natin to. Tapos, ito pala yung bago. Pati itong floater ng gas tank, yung level. Kasabay din to. Talagang isang buo siya assembly. Kaso ito lang talaga yung wala itong cover na to kasi binabasag na. Okay pa naman yung pump nito, pero 80,000 na yung tinakbo ng ating kotse, kaso kaya kailangan na natin tong palitan. Huwag na natin hintayin na masiraan pa tayo nito sa kalsada. So yan, buo na. Kakabit na lang natin. Hindi ko na i-video yung pagkabit kasi meron tayong video ng process ng pagkalas at pagkabit ng fuel pump. Hanapin nyo na lang sa mga video ko. So yan. Nasa description nasa description ng video yung Facebook page ko. I-message niyo na lang ako kung gusto niyo gawin to. Kung gusto niyo makahanap rin ng ganitong 1.5 lang na original, or kung yung kailangan niyo lang yung pump, mura pa rin yun kasi original yung pump tapos 1.5 lang. So yan, ite-testing muna natin siya na nakalabas kasi kailangan natin na ma-flush out yung laman ng bagong assembly kasi di natin alam kung maalikabok na to dahil sobrang old stock na nga siya. So habang ite-testing din natin siya kung meron siyang leak dito, at saka matetesting natin siya kung gumagana na yung pump. So yan, na-testing na natin siya na bumubulwak na siya dito. Napakaganda ng pump. So ang ite-testing naman natin is pressure check. Isasara natin to, tsaka titingnan natin kung meron siyang leak sa ilalim. Ayan. Ayan. Sara natin to. Ayan, so ayan, hawak-hawak ko na. Napakalakas na yung pressure. Pero walang tumutulo dyan sa meron nating clamp, or walang tumutulo dyan sa may clamp banda. So ayan. Okay. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung pressure. Tingnan nyo. Alas yan. Ayun. Tingnan nyo. Bumulwak siya. So, ayun. Yan. Makita nyo. Walang kahit konting basa. So yan. Kahit ipalagay natin na may counting leak dito, walang problema yan. Kasi overpressure naman yung pump. Kaya nga meron tayong regulator. Yan. Kasi sobrang lakas ng pump, ito yung nagre-regulate ng pressure. Sa kaya kahit may konting leak dyan na napakakonti, hindi yan maapektuhan yung performance ng ating kotse. Pero as much as possible, mas maganda wala pa rin leak dyan. Ayan. Thank you. Ilagay na natin, tsaka paandarin na natin. So ayan, paandarin na natin. Una natin gagawin is i-prime muna natin yung fuel pump para matagal yung mga bubbles or mag-build up na siya ng pressure. On. So yan, habang nag-prime tayo, yung ating gauge ay gumana, yung bagong gauge. So yan, ulitin natin. Isa pa. Okay. Tsaka isa pa. Isa pa. So yan, start na tayo. Yun. Yun. One click siya, one click. So yan. So yan, wala siyang nginig. Meaning wala nang hangin-hangin yung ating mga tubing papunta dito sa ating mga fuel injector. Yan. O yan. Thank you.